start, isipin ko na lang na FB Live to Di ko alam kung anong nangyari kay Facebook. Pero, ayan, subukan natin i-upload to kasi kakaya naman daming nag-tag, nag-comment dun sa post ko kanina. So, at naka-ready na naman kasi yung gagawin ko. Yun. Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Livy Moyo, S2S Affiliate Marketer since 2016. So at almost 1 and 2 months na ako dito, 1 year and 2 months. So ayan, share ko lang yung marketing strategy na ginagawa ko via sa Facebook. Yung mga umattend ng training ni Coach Raf nung last week, and may mga idadagdag lang din ako dun based sa aking mga ginawa. And okay, Facebook marketing strategy number 1, mas ayusin natin yung profile picture natin. If ever na may mga pictures kayo ng mga top earners ng company, or mas maganda kung picture with Coach Raf or ng mga president, CEO ng company niyo, mas maganda yung ayun ang gagawin yung profile picture kasi nag-gain kayo ng tiwala, or parang binibuild up nyo yung sarili nyo sa mga prospect ninyo na ay kasama nyo yung CEO niya, kasama nyo yung mga top earners ng company. So, isa yun sa marketing strategy na ginagawa namin online, lalo na sa Facebook. Then, number 2, ayusin ang cover photo ninyo ng Facebook ninyo. Mas maganda kung company logo, yung company name ng logo ng company, or mga pictures about sa company, kasi mas malaki yung chance na parang mas lalo pang naku-curious yung tao kapag nag-visit sa mga profile ninyo, lalo na yung mga prospect na nagre-research talaga sa mga timeline ninyo, lalo na sa mga post ninyo. Tinitignan nila yan kasi yung unlike dun sa mga ibang cover photo na hindi naman talaga kasama dun sa or parte ng pagpo-promote mo sa company. So, isipin natin na or gumawa tayo ng way na magkaroon tayo ng cover photo na mas eye-catching sa tao, sa mga prospect natin. Ayun, number 3, ito yung importante, yung about. Kasi marami yung about sa profile picture ninyo sa profile ninyo sa Facebook. Yung about sa inyo, ayusin po natin, lalo na yung working sa puso ng mahal ko. Ayun, yung ang daming ganyan, yung mga working at Krusty Krab, ganyan. Tanggalin po natin yun, lalo na kung nagma-market kayo online, kasi hindi nakaka-convince sa mga prospect niyo na kung yun ang nakalagay sa trabaho niyo, di ba? So sa atin naman, kung ma-check niyo sa profile ko, ayan, ang work ko, founder and team leader at Secret to Success Team Superiors, and started at Southern Luzon Technological College, went to Marial and Oranyola Memorial School, MORMS, lives in Sampaloc, Quezon City, ganyan, from Kamalig Albay. So, mas okay kapag ganun yung nandun lahat yung information ninyo, kasi binibuild up nyo yung trust ng tao or ng prospect niyo. So parang paano kayo yung pagkakatiwalaan nun kung if ever na ang trabaho nyo is working sa Krusty Krab, working at Swagger, ganyan, working as sa puso ng mahal ko, di ba? Parang nakakaloko tignan, lalo na sa mga prospect ninyo. Number 2,
Number 4, ayusin ang mga post natin. Ayan, importante to kasi tinitignan ng mga prospect natin or lalo na ng mga downlines ninyo kung may mga downlines na kayo. Iwasan po natin yung pagpo-post ng mga negative, lalo na about sa company or lalo na yung mga problem about sa pamilya ninyo. Mas okay na lang na wag na lang ipo-post yun. So parang lahat nandun nakapost about sa mga ginagawa mo. Yung parang nag-aaway yung ate mo, nag-aaway yung mama mo, nag-aaway kayo ng shota mo, nag-aaway kayo ng girlfriend, boyfriend mo, di ba? Wag na lang ipo-post doon, lalo na kapag negative yun. Then, yung mga gaya ng mga inuman. Sa inuman naman kasi, depende yun kung sa may mga okasyon kayo. Pwede naman siguro, pero wag naman yung in daily basis na nagkakaroon kayo ng inuman, ayan, pinopost nyo pa rin. So, mas okay siguro kung may konting kasiyahan kayo, wag na lang isasama yung alak na isasama sa picture. Kasi na parang hindi naman almost negative pero nag-negative naman sa mga prospect ninyo. Lalo na yung mga ibang post na puro mura, di ba? Di ba yung gaya ng halimbawa may nag-inquire sa'yo, minura mo, minura mo rin, tapos ipopost mo pa sa timeline mo. So, parang hindi naman kaaya-aya tignan para sa prospect mo na, ay, ganito pala to, wag na nga lang sumali, ganyan. So, yun parang iniisip ng ibang tao. Mas okay ang i-post ninyo for positive, kung paano kayo natutulungan ng S2S. Kung ano ba, may na-invite ka, ayun, ipopost mo na, ay, thank you pala sa sumali sa akin, sa nagtiwala si ganito sa akin. Thank you for trusting our company. Thank you for trusting, for joining our team. Yun, mas okay yun. Then, mas okay din kung ipopost nyo yung income ninyo in daily basis, weekly or monthly. Mas okay yun. Kasi kahit 45 pesos yan, and mas nagiging parang mainganyo yung gustong sumali sa'yo. Kasi, di ba, parang wala kang ginagawa, may kumita ka ng 5 pesos, di ba? Saan sila makakahanap ng company na ganun, di ba? Parang may na-invite yung downline mo, at least kumita ka pa rin. So, mas maganda yun. More on nakaka-motivate kasi, di ba, lalo na sa team mo, kung may team ka na. So, mas maganda yung i-post yung mga ganun. Second, ilan na ba? Panglima. Okay, panglima na. Make Facebook page. Ito yung malaking tulong sa akin, lalo na nung nag-start pa lang po ako. Gumawa ako ng Facebook page. Alam niyo yung Secret to Success admin page na yan? Muntik yung page ko noon na before pa ma-report kay Facebook. Kasi ang daming page na report about page ng Secret to Success Secret to Success. Maraming page ang nawala nun or nabura. I don't know kasi, 'di ba, biglang nag-boom lang kasi yung company natin. Ayun, may Facebook page ako nun. Ang likes na siguro is nasa 6,000 ganyan, 6,000 plus. Pero yung Facebook page ng admin page, ayun, ang likes lang nun nung time na yun na 6,000 likes, nasa 8 or 9,000. So parang 2,000 na lang yung diferensya ng likes namin. Alam nyo ba nung time na yun na nasa 2,000, 3,000, 4,000 likes pa lang ang page ko, hindi na po ako nagpo-promote nun. Kasi alam nyo bakit? Doon nagpo-post ako ng mga income ng ibang tao. Ginagawan ko siya ng caption na parang more on nakaka-motivate siya. Then saka ko siya ipo-post sa page. But before nung nag-start pa lang po ako na parang
nanglilimos pa ako ng likes noon ng page ko, mga 300 likes pa lang. Doon po talaga ako gumagawa ng promotions ko or advertisement. Halimbawa, nag-post ako, okay, gagawan ko siya ng advertisement doon. Ipopost ko siya sa page, sa Facebook page ko. Halimbawa, ang pangalan ng Facebook page ko ng Secret to Success talaga, pero ang parang label is company, kasi yung Secret to Success admin page is parang educational yun eh. So parang ginawa ko company, ginawa akong pangalan ng page ko is Secret to Success. Yun lang. So marami yung ginawa kong promotion doon. Ang ginagawa ko kasi, doon ako nagpo-post, then i-share ko yung post ng page ko sa mga Facebook group. Halimbawa ng mga online business para sa Filipino, online business para sa mga ganyan, mga buy and sell group. Sa pag-post kasi ang kagandahan kasi sa pagpo-post sa page is like yung parang sa personal Facebook natin is friends yung nakakakita. Unlike dun kapag mayroon kang sariling page, yung nag-like dun sa page mo, yun ang makakakita ng mga post mo. So, di ba, isipin mo na lang na, halimbawa ako, nag-like dun sa page mo, lahat ng friends ko, halimbawa may 3,000 friends ako, manonotify na nilike ko yung page mo. So parang magno-notify doon less than sa 3,000 friends ko, magno-notify sa kanila na nilike ko yung page na ganito. So parang titignan nila kung ano yung nilike ko. So parang hindi ako nagpo-promote, pero may nag-likes doon, may nagpindot ng like doon sa page ko. Mano-notify yung ibang Facebook friends ko na, oy, nilike ni Levi yung ganitong page. So check ko yung, alam mo, ako na-curious ako na ano yung nilike ni Levi. So parang i-check ko yung page na yon. So wow, sa ganito may kumikita pala ganyan. So mas nagkakaroon ka ng prospect doon, lalo na kapag may mga nagla-likes. So mas maraming likes, mas maraming tao na makakakita every time na magpo-post ka, unlike sa personal Facebook natin na limited lang kasi nasa 5,000 yung lang yung friends. Depende na yun kung may nagfa-follow pa sa'yo. Kasi unlike sa ibang sa iba, kasi hindi naman totally hindi naman totally na nagno-notify yun kapag nag-post ka sa mga naka-follow sa'yo, kasi more or less 30% lang ng naka-follow sa'yo yung mano-notify talaga unless mag-trend yung post na yun. So makikita nyo kapag may Facebook page ka, as marami yung makakakita kasi every time na magkakaroon ng likes yun, marami yung mano-notify. So mas maganda yun na kahit ako nung nasa 3,000 plus na yung likes ng Facebook page ko, hindi na po ako nagpo-promote nun. Sumasagot na lang ako ng inquiries doon kasi mas marami yung inquiries ko nandun sa Facebook page. So hindi man ako mag-promote for 3 days, may sinasagot naman akong na mga inquiries nun. So mas maganda yon, lalo na kapag ngayon mas marami na yung likes ng Facebook page mo. Hindi ka na mahirapan mag-promote. Pero sa una talaga kailangan nyo, lalo na kapag nanlilimos ka pa lang ng likes, ayun, kailangan mo i-promote talaga, lalo na sa mga Facebook page. So ang gawin nyo, to make it short, gumawa ka na yun ng Facebook page, pangalan nyo kahit Secret to Success, halimbawa pangalan ko Team Levi, ganyan, page na yon. Doon ako magpo-promote, i-share ko sa post sa timeline ko, i-share ko sa mga groups. So every time na may makakita nun, pwedeng nilang i-like yung Facebook page nyo. So mas marami yung manonotify nun. Pang-anim na ba? Okay? Regardless na lang kung ano yung number na, do a copy of your templates. Di ba, naranasan nyo na yung may nag-inquire sa inyo na more than 100 in one day. Di ba? Ako nung may
nag-start pa lang ako, sinasagot ko talaga pa isa-isa kung anong tinatanong nila, 'di ba? Isasagutin ko. So parang ang hirap, parang nakakapagod, 'di ba? So gumawa ako ng template noon. Gumawa ako ng sarili kong template na ano yung company profile. Ando na yung kailan January 7, blah blah blah. Tapos ano yung products, mga ganyan. Ano yung paano kumita. And more of sa ngayon, alam nyo na yung kung paano gumawa ng template. So, sa akin naman kasi, every time na may update, may bagong update, nagpapalit ako ng template. Dati sobrang haba ng template ko. So, parang bahala ka kung babasahin mo hindi, di ba? So, mas okay kapag binasa yun kasi andun naman talaga lahat ng information. So, nasa sa kanila na yun. So, pag may time pa rin na nagtatanong sila na nandun pa rin yung information, okay, sinasagot ko na. Pero kapag paulit-ulit na yung tanong na nandun naman talaga yung information na kailangan nila is, sabi ko, basahin na lang po ulit ninyo yung template na yung pinasa ko na message sa inyo. So, naiintindihan naman nila, yung pala yun yung mga ganyan. So, mas maganda kapag template, lalo na kapag maramihan po yung nag-i-inquire sa inyo. Okay? Sa template naman kasi, pasimplihin nyo lang, pero nandun na lahat ng information. Mas maganda. Okay. Sa sunod, make a post. Mag-post ka sa mga groups na, mag-post ka sa mga groups pala na konti pa lang S2S member. Lalo na, di ba, parang, paano ba, nag-aagawan ako ng prospect. So, kung marami na yung nagpo-post doon sa Facebook groups na pinagpo-postan mo rin, hanap ka ng ibang group. Yun. Mas okay kapag konti pa lang yung nagpo-promote. Then, kapag may nahanap ka na, check mo kung anong oras sila madalas nagpo-post. Huwag mong sasabayan. So, parang, halimbawa, nag-post siya, mga nakita mo, nagpo-post yung ibang member ng mga 6 a.m. to, mga 9 p.m. 6 a.m. to 9 p.m. Mag-post ka, mas okay kapag nagpo-post kayo ng 1 a.m. to 6 a.m. Mas okay pag nagpo-post ng 1 a.m. to 6 a.m. kasi ang gising dyan, most of the time, naghahanap ng pagkakakitaan talaga. So, kahit ako, naranasan ko rin yan na scroll up, down, up lang ako sa Facebook. Ang hinahanap ko nun talaga, madaling araw ako din na hinahanap ko kung paano, di ba, parang may 2,000 ako, maghanap ako ng pwedeng pagkakitaan. So, yun, lalo na sa mga paluwagan. Marami yung maraming groups na sinali na ako ng mga paluwagan. Sinisingit ko yung S2S. So, parang, di ba, tulog na yung admin, pagising ng admin, ba't may secret to success dito? Pero bago niya ma-check na may post na ako ng secret to success post about doon, may mga nakakita na. So, may mga nag-inquire na sa akin. So, if ever man na burahin yung post na yon ng admin, ng group na yon, may nag-inquire na sa akin. So, sino panalo? Siyempre ako pa rin. So, mas okay kapag madaling araw or kasi tulog na yung mga admin, di ba? Lalo na yung mga napaka-stricto sa page, sa mga group, and pwede kayong maban, di ba? Pero bago naman kayong maban, di ba, may mga nag-inquire naman sa'yo. Second, kasama dun sa mga groups na pagpo-post, kung wala na talaga kayong group, ito, marami yung gumagawa na rin ito. Kung wala na talaga kayong groups na mahanap, sa page kayo manggulo. Hindi manggulo, mag-promote. Ayan. May mga nakikita ko na nagpo-promote nun eh. Ang galing ng promotion nila, parang may screenshot nga ako, parang
gusto mong gayahin. Ang galing ng promotion nila kasi may picture na maliit. Actually, ginawa ko na rin yun nung nasa kabila ako. Ginawa ko yun. Nababan ako. So, parang puro bashers. Pero may mga nag-PPM pa rin na, uy, paano yung ganun? Paano yung dating ko? Paano yung kikita sa ganito? So, mag-like kayo ng mga page, lalo ng mga artista, mga page ng ABS-CBN, ng GMA, or blah blah blah. Lalo na mga, yung, ano yun, puros kalokohan. Pwede kayo dun mag-post. Iklian nyo lang yung parang caption ninyo. Ayan. Para mas ma-curious sila kung paano sila kikita dun. Then, sabayan nyo ng isang proof ng picture. Then, move on sa ibang page naman. Seryoso, may mga nag-i-inquire dun talaga. Marami. Regards nga pala dun sa isa kong nakita, di ko alam kung ano pangalan dun na nakasave sa photos ko. Kasi in-screenshot ko yun. Naalala ko yung ginawa ko rin dati. Okay, now, pangalan na ba? Okay, next. Make a blog post. Ayan, yung blog post naman or blogger or sino yung mga mahilig sa computer, ganyan. Magdamag nakababad sa computer. Alam nila to. Advantage ng mga marunong sa computer or may computer sa bahay, may laptop is pwede silang gumawa ng blogger or ng blog post. Lalo yung mga marunong sa blogger sa WordPress, Wix. Ayan, malaking tulong pag gumawa kayo ng blog post doon. Kasi andun na yung information, ilalagay nyo na lang. Gawa na lang kayo ng mga drop downs about sa kung paano mag-login, ano yung mga susunod na gagawin. So ginawa ko din yan dati nung bumili na ako ng sarili kong laptop, nung kumita ako doon ng first month ko sa S2S. Bumili ako ng sarili kong laptop kasi mas okay ipang promote yung blog post kaysa sa iba. Kasi parang yung iba kasi nagre-research pa talaga kung totoo yun. So pag may nakita sila sa internet, iba talaga iniisip na totoo talaga. Pero totoo po yun yung secret of success. Ayun, totoo po yun. Mas okay kasi marami yung tao na naku-curious talaga, nagse-search pa talaga sa internet. So, once na sinearch nila yung halimbawa secret of success, may mga maglalabas ng mga blog post. Ayun, kauna-unahan na siguro, di ko alam kung kauna-unahan akong gumawa ng blog post about sa secret of success kung paano sumali. Kasi ang dami nung nag-inquire sa akin. Alam nyo saan sila nag-inquire? Sa text message. Kasi andun lahat yung informations ko, andun lahat yung cellphone number ko. Nag-i-inquire sila doon. So, medyo konti lang yung nag-inquire sa Messenger. Although, medyo madami, pero marami yung tumatawag. Ayan. Kasi sa blog post, kasi pwede nyo nang ilagay doon yung saan sila magre-register, saan sila magbabayad. Ayan. Same lang din sa Facebook notes. Kung familiar kayo na sa notes, hanapin nyo lang yung notes doon. Ang nakakagawa lang din doon is yung may laptop or may computer. Yan, kasi sa phone medyo mahirap yata. Hindi ko pa na-try gumawa ng notes sa Facebook na gamit yung phone. Kasi doon sa notes na yon, sa Facebook notes, pwede rin kayong yung ginagawa nyo sa blogger, pwedeng nyo magawa doon sa notes. Andun pwede kayong maglagay ng video, pwede kayong maglagay ng link, pwede kayong maglagay ng multiple images, mga photos. And alam ko sa Facebook ko may notes pa rin ako, pero outdated na po yun. So hindi ko pa na-update yun. So yan, kapag gumawa kayo ng blogger or ng WordPress, ng Wix, ng Facebook notes, every time dapat i-update nyo siya kung ano yung update about sa company natin. Okay. Second sa last na strategy, ito yung nakapagpabilis nagpalaki ng grupo ko.
anong ginawa ko, gumawa ako ng closed group, Facebook group. Alam niyo yung online business para sa Pilipino, closed group po yun ang tawag doon, di ba? Pero lahat sila pwede silang mag-post, di ba? Kahit ako pwede akong mag-post. Doon naman sa closed group, kung ikaw team leader na, may direct referral ka na. Sa closed group kasi, ang ginawa ko nun, gumawa ko nun ng closed group, alam ba, Secret to Success Team Levy. Gumawa ko nun, in-add ko lahat, official member ko, kumbaga, lahat ng directs ko. Lahat ng directs ko alam to. Sabi ko, ang unang ginawa ko, bago ko sila ipasok, andun lahat yung information about sa S2S. Andun lahat yung information about sa Paymaya. Andun lahat yung update sa company. Andun yung paano sila mag-encode. Andun so yung instructions paano sila mag-encash. Andun yung paano instructions paano mag-upgrade ng Paymaya. Andun lahat yung list ng valid IDs na kailangan. So kumbaga andun lahat yung informations about sa company na medyo hindi mo naman kailangan i-public kasi kailangan dapat naka-private yon. So andun lahat ng information. Then in-add ko sila, yung mga direct referral ko. Sabi ko, lahat kung may mai-invite kayo, i-add nyo sila dito sa group natin. So parang ito yung pinaka-mother na group. Okay? Yung invite nila, i-add dun sa group na yun. Kasi andun lahat yung informations, updated yon. Pero nabura din yun ni Facebook. Ayan, kasi kasama ang pala, nabura siya. Ang sayang siya kasi sobrang laki na ng grupo namin nun. Umabot na siya ng 2,300 members. Ayan na. Invite ko. Ayan, andun lahat. So, paano ko sila lineverage? Ito yung sagot ko dun. Kumbaga, paano sila nagkaroon ng mga sariling grupo? Sabi ko sa mga direct referral ko, kapag umabot ka na sa 20 direct referral or may 20 katao ka na direct mo, tapos nagkaroon na ng invite, ayan, gumawa ka ng sarili mong group. Close group lang na ikaw lang ang pwedeng mag-post. Hindi pwede yung mga members mo. Yung mga members mo. Hindi sila pwede mag-post. Kung kunin mo lahat ng informations ko dito, sa group na to, parang i-copy paste mo, copy mo dito, paste mo dito sa group mo. Then saka kayo gumawa ng panibagong groups naman. Kumbaga panibagong team. Diba? Team Levy, Team Superiors. Tapos halimbawa nag-add si Apsleo, gumawa din siya ng sarili niyang group. Sabi niya, nagtanong pa yung dating girlfriend niya. Pwede na ba kami gumawa ng group, ng sarili naming group? Sabi ko, ilan na po yung direct referral nyo? So, 25 na po. Ayun, pwede na. Gawa kayo ng sarili nyo group, close group lang, na kayo lang yung pwedeng mag-post. Kunin nyo yung informations dito sa group na to, ilagay nyo dun sa group nyo. Then, lahat ng invite mo, dun mo lang ipapasok. Pwede mo rin silang, kumbaga, wag na nilang ipapasok dun sa grupo ko kasi may sarili na silang grupo. So, yung 20 na na-invite muna nila is nandun pa rin sa grupo ko. Kumbaga, nagdadagdag pa rin yun. So, every time na may madadirect ako. So, parang every time, 1:120 di ba? Kasi isang direct referral ko, kapag naka 20 direct na siya, pwede na siyang gumawa ng grupo. So, ipapasok niya lang doon. Huwag niya tatanggalin doon kasi most of the time doon ako talaga nag-update. So, yun ang nakapagpabilis sa akin. Mas effective way para magkaroon ka ng leverage. 'Di ba? Ilagay lahat ng info, mag-post mga date. Then, ilagay nyo din yung mga rules ng company natin. Andun lahat ng rules. So, follow the rules. Popost nyo yung mga pictures ng rules natin. Instructions, paano mag-encode, mag-encash. Then yung facts, mas kailangan yun ng group mo. So pwede mong i-post yun doon sa close group mo. So every time, ito yung nagpapasalamat ako kasi naisip kong gumawa ng close group na yun. Hindi ako nahirapan, kumbaga hindi na ako nahirapan mag-discuss kasi andun na lahat. So parang
Sir, paano mag-encash? I-mention ko siya dito. So, sir, ano mo kailangan ng valid ID? I-mention ko siya sa post ko na andun lahat yung valid IDs. So, yun ang pinaka effective way para mas mabilis silang kumbaga, na-invite mo pa lang, and linagay mo siya sa grupo mo, ready na siya para sa laban, di ba? Parang, okay, bagong recruit mo pa lang, di ba? Na training, bagong recruit mo pa lang, pinasok mo siya sa group. Yung group na yun, parang training area, andun na lahat ng training, andun na yung lahat ng baril, andun na yung lahat ng bala, mga bomba. So, once na lumabas na sila dun sa group na yun, pwede na silang lumaban sa labas, di ba? Parang andun na, pwede na, ready na sila. So, mas okay yun. Yun ang pinaka-effective way para mas mabilis lumaki yung grupo ninyo. Kasi parang andun na-stack yung grupo mo in isang group, 'di ba? Mas mabilis kayong makakapag-communicate, 'di ba? Yung halimbawa, apps, may tanong ako paano ganun yung ganyan. I-mention mo lang siya dun sa information na yun. So kung wala pa dun sa post na sa group na yun yung informations mo, gumawa ka ng post ulit, 'di ba? Para next time na may magtanong sa'yo, i-mention mo na lang siya. So, sana, magawa nyo to. Kasi napaka-effective ng way na para magkaroon kayo ng fixed na grupo. No? So, sayang nga lang kasi nabura yung group ko. So, nakakaiyak. Then, ito na, yung last. Ayan, last. Ito yung pinakamalupit na sekreto ko na dapat talaga hindi ko pinapapublic. Alam to lahat ng direct referrals ko. Kung mga natatandaan pa nila, may isang rules ako noon nandun sa group na bawal siyang i-share sa public. Pwede lang inbox. Pwede, that time nga kasi ayaw nga namin ipasa siya sa ibang team. Naging makasarili po ako noon. Pero sorry, ayaw namin siyang ipasa sa team kasi parang, di ba, nagsisimula pa lang kami sa kanila, may mga matataas na. So, to make it abutan sila, okay, para maabutan namin sila, kailangan natin, yung way na to is, lahat to, yung informations dyan, sa ating grupo lang talaga. So, parang, ipapaboom natin yung grupo namin noon, yan, na umakyat bigla. So, kung napansin ng ibang team, hinabol talaga namin sila. So, ayaw namin i-share yung etong mga informations na to kasi para sa team lang talaga namin. So, kung mapapansin niyo, isa sa pinakamalaking group is yung nasa team namin. Okay? Ito yung last. Hindi ko talaga alam kung yung kailangan ko talaga i-share to kasi magkakaroon ng impact to sa akin. Oo. Hindi ko alam kung anong way. Pero, andito na tayo. Kailangan ko nang i-public. Alam to ng ibang lahat ng napasok sa grupo ko, lahat ng direct referrals ko, alam to, na bawal mag-share ng post, lalo na kapag may proof, lalo na sa ibang team, lalo na kung magaling na yung nag-post. Okay, sorry. Yung post ko, pwede nyo pa rin yung i-share yun. Okay? Yung post ko, pwede nyo pa rin po i-share yun. Pero most of the time, update naman kasi yun. Unlike dun sa dati na income talaga yung pinagbabasihan ng prospect. So, ikaw, alam mo, sabihin natin, may nagsisimula pa lang. Okay? Alam mo, sabihin natin, ako kakasali ko pa lang. Then, ito, si friend A, kumikita na siya ng 30,000 weekly. Sabihin natin 30,000 weekly.
Ngayon, shinare ko yung post niya. Ako nagsisimula pa lang. Shinare ko yung post niya. Sa tingin niya, sa kanino siya sasali? Sa akin na nagsisimula pa lang o dun sa kumikita na ng 30,000 weekly? Diba? Ang daling sagutin nun. Siyempre dun sa may proof na. Kasi siya kumikita na, ikaw, diba, wala pa. So, ang ginawa ko nun, sinabi ko sa team ko, rules talaga namin to, na bawal mag-share ng post, lalo na kapag proof of income ng ibang tao. Okay? Pwede nyo siyang i-screenshot. Pinagawa ko to sa kanila. Pwede nyo i-screenshot yung post ng kumikita. Gawa nyo siya ng caption. Huwag nyo isasama yung pangalan. Pwede nyo burahin yung pangalan. Pwede nyo burahin yung pictures. Ayun, di ba? Okay, crop nyo na lang dun. Pwede nyo isama na yung pictures, pero yung pangalan nakabura. Di ba? Ika-crop nyo siya, saka nyo siya gagawan ng caption, ng sarili nyong caption. So, parang ginawan mo siya, yun ang ginamit mo na pang-advertise. Halimbawa, ito, may nakita akong nag-post na, oh, thanks God, thanks to us, kumita ako ng 30,000 weekly. Hindi ko siya i-share. I-screenshot ko siya, buburahin ko yung pangalan niya, yung picture sandun pa rin. Then, di ba, sabi niya, thanks God, thanks to us, kumita ako ng 30,000 this week. I-screenshot ko yun, gagawan ko siya ng post, kumbaga pagagandahin ko pa yung mga layout pa, di ba, para mas eye-catching dun sa i-advertise namin. Gagawan ko siya ng post. Ang sasabihin ko ganito, wow, ang lupet, grabe. Isa sa mga member ng company namin kumikita na ng 30,000 weekly, di ba? Gusto niyo bang malaman kung paano? Text niyo ko, eto number ko, okay, text niyo ko 09 blah 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 blah, or message me sa Facebook. Ilalagay ko yung link ko ng Facebook Messenger ko, then PM me how, di ba? Marami yung that time pag pinost mo yun, marami mag-message siya sa Facebook. Marami yung that time na ginagawa ko yung dati. Marami nagte-text sa akin, maraming tumatawag, maraming nagme-message. Saka ko siya i-share, 'di ba? Yung post na ginawa ko, ipopost ko siya sa Facebook page ko, yung dating Facebook page ko. Ngayon, na-post ko na siya sa Facebook page ko, saka ko siya i-share sa mga groups. 'Di ba? Parang gumawa ako ng original content, 'di ba? Gumawa ako ng sarili kong content, nagamit yung ibang content ng ibang tao, ng ibang income ng ibang member. So, 'di ba, kasi ito yung iniisip ko kasi, parang dati parang hindi naman siya nag-inquire. Nag-inquire siya sa akin. Hindi siya nag-inquire sa akin, pero kasali na siya sa SOS. Pero friend ko siya, 'di ba? Iba yung member na sinalihan niya kasi yung shinare ko na income, dun siya sumali, 'di ba? So mas okay na gumawa kayo ng sarili niyong caption, gumawa ka ng sarili niyong content dun sa post ng ibang tao. Sa kanya siya ipopost depende sa inyo kung igagawa niyo siya ng vlog, gagawa niyo siya ng Facebook notes, kung isasama niyo siya sa mga proof of income ng mga member, or 'di ba, ipopost mo sa page, ipopost mo siya i-share mo yung page mo dun sa mga groups. 'Di ba, isa pa lang pinost mo na sa timeline mo, may mag-inquire na yan sigurado. Pinost mo siya sa page mo, may mag-inquire yan sigurado. Pinost mo siya sa mga groups, may mag-inquire yun pa rin. So, 'di ba, maraming way para makapag-invite, para makapaghanap ka ng prospect, 'di ba? So, yun guys, maraming salamat sa antay kasi medyo na-delay tayo sa Facebook Live. Hindi ko alam kung bakit, ano nangyari. Hindi ko alam kung mababadri ako, matatawa or maiiyak ako kasi
And di ako tayo nakapag Facebook live, pero inisip ko na lang na live to. And sa may mga katanungan pa dyan na iba, comment down na lang. Again, this Livy Moyo, kung nakaya ko na dating walang-wala, and alam ko kaya niya rin to. Madali lang. Kailangan lang talaga ng malupit na marketing strategy. So, ayun. Thanks. And sana marami akong natulungan, maraming makapag-share ng post na to. Mas okay kapag isi-save nyo siya, or ipopost nyo sa mga groups ninyo para mas marami kayong matulungan ng mga downlines nyo ko sa mga nahihirapan mag-refer ng tao or mag-advertise ng pinopromote nila. So, yun guys, maraming salamat sa panonood. Thank you.